O Diyos, nagkasalamat, nagkasalamat sa mga lang, sa pagkatapos, ang nagkasalamat. Hallelujah. Maraming kapatid. Ulitin ko mahal, God is good. All the time. All the time. God is good. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Unang-una, pinapasalamatan ko ang Diyos na hindi ko in-expect na dito ako maka-fellowship. At kalooban din ng Panginoon na makabisita dito sa inyo. Lubos na ako nagpapasalamat sa ating Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Kahit nasa trabaho, ang Diyos talaga yung nagbigay ng kalakasan. At dagdag kaalaman mga kapatid dahil tuusin sa experience ko sa trabaho ko, baga kulang pa. Pero sa tulong ng ating mahal na Panginoon, salamat sa Diyos sa kanyang kabutihan talaga na tinulungan niya ako. Then, nagpapasalamat din ako mga kapatid na hanggang ngayon, patuloy pa rin ako sa paglilingkod sa Kanya. Tapos isang banda, yung pamilya ko doon sa Mindanao, patuloy din sa paglilingkod. At salamat sa ating mahal na Panginoon talaga mga kapatid na tayo, nagkaisa, para siya ay mapapurihan ng ating mahal na Panginoon. Isaiah chapter 43 verse 21, nilikha ng Diyos ang tao para siya ay mapapurihan. Hindi nilikha ng Diyos para ay siya ay suwayin sa kanyang mga utos, no? Hindi nilikha ng Diyos ang tao para siya ay para murahin ang Diyos, hindi ganon. Kundi siya ay mapapurihan at mapaglingkuran. Amen? Amen. No? Ay sa lahat ng panahon o sa mga present time, sa kasalukuyan natin na pagmasdan dito sa sanlibutan, makita natin na mga nilikha ng Diyos pero hindi naglilingkod sa Kanya. No? Yung iba na pag araw ng linggo, wala dyan, di ba? Yung iba busy sa mga ginagawa nila, which is dapat unahin muna ang ating mahal na Panginoon. No? Balik-balik na sinasabi ng mga nagapangaral ng mga pastor, Matthew chapter 3 verse 33, no? 6:33 no, na unahin ating mahal na Panginoon. Pero kadalasan dahil sa gawa ng busy, minsan makakalimutan na natin, no? Nauna natin yung dinagdag, which is yung nagdagdag sana, hindi na natin nauna. Pero sa isang banda mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan natin mapaglingkuran ating Diyos. Bakit? Yun lang ang ating kayang maipalit sa Kanya. Ibalik sa Kanya. Kasi, kung ang Diyos ay mukha pang pera, yung manghininga natin, pinapabayaran na. Pero ang ating maibayad o maibalik sa ating mahal na Panginoon, yung paglingkuran ng siya. Okay, Hebrews chapter 10 verse 22. Chapter 22 to 25. Pakibasa, sister. Chapter 10 verse 22 to 25. Sabi, tayo magsilapit na may tapat na puso sa lubos na pananampalataya ng ating mga puso na winisikan mula sa isang masamang budhi at mahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. 23, na ating ingatang matibay ang pagkakilala ng ating pag-asa upang huwag magalinlangan sapagkat tapat ang nangako. Amen. 24, at tayo'y mga tinginan upang tayo'y mga udyok sa pag-iibigan at mabubuting gawa. Praise Lord. 25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkatipon na Amen. gaya ng ugali ng iba, Praise kundi mga ngaralan sa isa't isa at lalo na kung inyong namamalas na ang nalalapit na ang araw. Okay? Hallelujah. Kumbaga sa ating panahon ngayon bilang mga Kristiyano, isang utos sa atin na binili natin mahal na Panginoon na huwag pabayaan ang panagkatipon. No? Sa mga ginagawa natin tuwing linggo, ito yung utos na kailangan din nating sundin o bigyan natin ng importansya sa ating mga buhay. Sa isang banda mga kapatid, bakit kailangan natin mag-fellowship tuwing linggo? Kasi dyan, kumbaga sa spiritual na side, kumbaga yun yung dito tayo kumbaga makakarinig o makakain yung ating spiritual na
bagay. Kasi kung basihan natin sa reality bilang mga tao, pag ang tao sa isang araw hindi nga makakain, manghina, di ba? Amen. Tapos kung malipasan ng kain, kung example, umaga di siya makakain, tapos hapon na siya makakain, hapunan. Baga mga kapatid, may react yung katawan. O baga manghina ba? Pero bilang mga Kristiyano, kailangan natin na mapaglingkuran nating Diyos at patuloy tayo sa panambahan, no? Yan ang sa Bisaya nga pagkasulti mo God, sa dili pagbiya sa atong panagtigom, ingon sa ginabuhat sa pipila, hinunua sa pagdasig sa usang usa. No, sa Tagalog mo na pagkahubad ani, mga kapatid, na para ako ba sa ating mga buhay ay masigla din sa ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. No? Sa isang banda, kasi sa Matthew chapter 4 verse 4, na hindi lang sa tinapay na bubuhay yung tao, kundi sa pamitan ng salita ng ating mahal na Panginoon. Na kung buhay tayo dito sa libutan tapos wala tayong napakinggan ng mga salita ng ating mahal na Panginoon, which is gutom yung spiritual life, no? Sa isang banda sa Revelation chapter 1 verse verse 3, no? Na sa bilang mga Kristiyano, kung tayo ay napakinig sa salita ng mahal na Panginoon, tayo ay kumbaga nakakinig sa salita ng Panginoon kung ano yung utos, kumbaga yun din ang narapat nating sundin. Pakibasa mo na. Revelation chapter 1 verse 3. Amen. Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng bula at tumutupad ng mga bagay ng mga susulat doon sapagkat ang panahon malapit na. Nakikinig at mga gumagawa, no? Kumbaga sa Santiago chapter 2 verse 17, kumbaga patay yung pananampalataya kung walang gawa. Sa ating buhay mga kapatid, useless lang din yung ating napakinggan kung hindi natin gawin. No? Amen ba kayo dyan? Amen. Sangayon kayo sa salita nating mahal na Panginoon? Amen. No? Parang seryoso ang lahat. Ano ba ang... So, bilang mga Kristiyano, kailangan natin siya ay mapaglingkuran. Amen, no? Pakibasa mo na sa yung sinabi ko pa nila. Santiago 2 verse 17. Gayon din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kaniyang sarili. Okay? Patay, no? Which is kung sabing patay, kung tao ay patay na wala nang silbi, no? Sa ating mga kapatid, kailangan na kung tayo ay manalita, kung oo, gawin natin. Kung ano ang utos ng Diyos, gawin natin. Bakit mga kapatid? Ang Diyos din natin pinaglingkuran. So sa bagay, kadalasan kasi sa tao, tsaka na sobrang mapaglapit sa Diyos kung may karamdaman na. Diya? May mga sitwasyon sa buhay natin na minsan, kung fully condition, okay lang siguro ito. Pero kailangan natin bigyan ng importansya sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kasi ang Diyos ay hindi hospital kung sakaling kung may sakit ka bago ka lang nalapit. Di ba? Diyos ay buhay, no? Wala tayong ibang maipalit sa Kanya kundi siya ang palikuran. Grabe ka, simple lang ang hiningi ng Diyos sa atin. Pero bakit minsan hirapan natin gawin sa Kanyang harapan? No? Kailangan natin porsigan natin mga sarili. Bakit mga kapatid? Sa bilang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, minsan yung ano lang natin ba? Diwa lang natin yung gusto magawa sa ating mahal na Panginoon. Pero yung physical life, hirap. No? Hirap na kumbaga dyan yung panghihina sa katawan. Kadalasan din kasi na experience ko, pag araw ng linggo, grabe ka antok. No? Sarap matulog. Minsan mapaisip ko sa trabaho kahit pwede ako alas 5 makagising man. Pero pag araw ng linggo, minsan 0-0 pa alas 8 na magbangon.
Pero mga kapatid, kailangan nating sikapan. Amen? No? Hindi man tayo perfect talaga na full na atin ma-serve ang ating mahal na Panginoon, pero dito sa atin yung pagsisikap. No? Kasi sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, our labor is not in vain. No? Kung sa ating mga ginagawa para sa ating mahal na Panginoon, hindi to baga mawala na ng kabuluhan. Bagos sa darating na panahon, atin din tong maani. Kung tayo ay nagtatanim ngayon ngayon na paglingkod natin mahal na Panginoon, continue tayo sa paglingkod. Darating ang panahon mga kapatid, matatanggap natin yung crown na eternal life. Pero sa bagay, kung ang Kristiyano ay magtigil sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon, may matanggap man din siya. Buhay na walang hanggan din, pero dun sa nagliliyab na ako. No? Bakit mga kapatid? Kahit na yung mga tao na nakasulat sa Biblia gumawa ng mabuti, may mga kulang pa rin sila. Which is gikorek sa ating mahal na Panginoon. Sa ating mga buhay mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kung ano man yung utos ng ating mahal na Panginoon, kailangan natin pagsikapan din. Nagasunod nga tayo sa utos ng gobyerno, di pa kaya, di ba? No? Nagasunod tayo sa utos ng sa mga nakakatanda, di pa kaya. Ganun ba kalaki ang ating mahal na Panginoon sa ating respeto ng ibang tao? No? Minsan, kasi hindi natin nakikita, minsan hindi rin natin sinusunod. Pero mga kapatid, omnipresent ang Diyos. Sa lahat ng mga ginagawa natin, nakita. Isa sa mga attribute ng ating mahal, omnipresent. Pinuno niya itong sanlibutan. Sa Kanya din ang Kanyang makapangyarihan at kaalaman. Hindi natin madadaya ang Diyos. Matakasan man natin ang tao, mataguan man natin ang tao, pero ang Diyos hindi. No? Kaya mga kapatid, kailangan natin pagsikapan. Praise the Lord. Hallelujah. Now, sa isang banda, sa pag-fellowship natin, ito yung kumbaga sa spiritual, dito tayo kumbaga masigla tayo sa ating pananampalataya. Zacarias chapter 4 verse 6. Hindi sa pamamagitan ng lakas at kakayahan, kundi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Nang magkagayoy, siya sumagot at nagsalita sa akin na nagsasabi, ito ang salita ng Panginoon kay Zorobabel na sinasabi, hindi sa pamamagitan ng kalakasan, hindi ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan ng aking Espiritu, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Okay? No? Kailangan talaga mga kapatid, always na baga nag-communicate sa ating mga Panginoon through prayers. No? Kasi kung wala tayong komunikasyon sa ating mahal na Panginoon, wala tayong mga prayers, mahirapan tayo. No? Kasi one na kalaban sa Christian ang kanyang sarili talaga. Yeah? Nagsisikap yung bagay spirito natin, wala diwa na gusto natin siyang mapaglingkuran fully time. Pero yung sarili natin minsan ayaw. Minsan hirap na ipunta sa simbahan. Pero sa isang banda mga kapatid, ito yung kumbaga nakakatulong sa atin ba na maging masigla tayo sa gawain natin. Kung wala ang panagkakatipon, kung wala din yung salita ng ating mahal na Panginoon, hirap tayo makapatuloy sa pagtutulungan. No? Kung ang tao ay hindi na ganong nakakinig sa salita ng ating mahal na Panginoon, hirap mag-grow yung spiritual. Puro pa manatili lang siya. Instead na mamunga sana, manatili lang siyang bonsai. Alam mo yung bonsai mga kapatid? Yung puno na doon lang kaliit. Doon kaliit. Wala nang pag-grow, wala nang bunga. Instead na bilang mga hintil na markot lang sa original na mga sanga, kasi sinakwil man nila sa Roma, nakasulat doon na tinakwil ng Israel yung kaligtasan, tayo yung mga nadugtong. No? Baga instead na mamunga sana, wala na. Kaya wala namang pag-fellowship, wala nang pag-attend sa mga gawain, wala nang prayers, halos wala na lahat. Pero bilang mga Kristiyano, kung tayo ay sumusunod sa salita ng ating mahal na Panginoon, makakabunga tayo, no?
yung bunga na nakasulat sa Biblia sa Galatia kapitulo 5 versikulo 20. Ano yun? 21. 22. Okay. Galatia 5:22. Datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatamag. Sa tuloy mo sa atin. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Walay kasuguan nga kabato. Okay. Now, ito yung mga fruit, kumbaga bunga na ating kumbaga makita sa ating mga sarili, no? Kasi kung wala ang salita ng Panginoon, kung ang napakinggan natin ay magpakumbaba sa lahat ng panahon, kung wala ang salita ng Panginoon, pagdating ng may alitan, disgrasya yung madatnan, no? Kaya nga bilang mga Kristiyano, kung merong mga pag-alitan, nandun talaga natili yung mga pagkumbaba. No? Kailangan natin sikapan, amen? No? Magpatuloy tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kung ano yung utos ng Diyos, kailangan natin sundin. Sinusunod nga natin yung utos ng Presidente na sabi na bawal yung pagyuyusi, bawal yung mag-drugs, which how much more na ang Panginoon na yung nagbigay sa atin ng utos. Na patuloy tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Bakit mga kapatid? Sa darating na panahon, sa darating na panahon, matatanggap natin ang buhay na kawalan. No? Sa buhay bilang mga Kristiyano, minsan darating panahon, manghina tayo, nandyan ang Diyos na atin siyang mapagsabihan. Nandyan ang Diyos na ating masabihan sa ating mga problema. Maipatotoo ko sa inyo mga kapatid, itong sabi ba sa sarili na marunong magpakumbaba sa sarili nila. Sa isang banda sa site, sa trabaho, di talaga maiwasan yung mga biro-biro tapos murahin ka kung ano yung maisabi sa iyo. Pero lubos ako nagpapasalamat sa ating mahal pa nandyan yung mga salita niya. Kasi mga kapatid, kung wala ang salita ng Diyos sa panahon na yun na nagpaalala sa akin, iwan ko kung baka makampas ko na ng bakal yung ulo na ano. Kaya, kumbaga, napatanong ako sa kanya ko, ano ba ang dapat kong gawin? Ba't mo ako binabantayan sa lahat ng ginagawa ko? Pag magtrabaho ko, sabihan akong siksi, sabihan akong mango, kung ano lang ba, murahin pa ako. Tinanong ko, ano ba ang dapat kong gawin para gusto ko lang matahimik bitaw siya kahit nasa magkain kami, mag-upo ako, may masabi talaga siya na, ano ba itong taong to? Kumbaga sa mga ilang paulit-ulit na ginagawa sa akin, nasa isip ko na palagi, biro lang to. Biro lang. Hanggang sa doon na mga kapatid na di ko na makaya ba? Nangyari ba na last na parang bisiraan niya ako sa sa litma namin na ganun lang daw ang nagawa ko sa isang building. Okay po, sabi ko, di ba sinabihan ko na kayo na ganyan yung sa kabila, isa na lang din yun pa, tapos na yun, hindi, yun ang mo kumbaga, dami siya kapag pinagtatawanan pa nila ako, tapos pinagtulungan, tawag na yung mga, sabi ko nga, mga Puerto Boys, ako talaga yung hilig nila, hindi man din ako makaganting. Gustong ipayuhan ako ng barkada ko na si Ian, siya nga, ganyan mo rin, ba? O kapatid ka, matahimik talaga ako, tapos matulala ba? Mapasok sa isip mo, hirap ako makaganti sa kanila. Di rin kasi ako makasabay. Well, mga kapatid, ang nagawa ko dahil sa napuno naman ako, tapos buti mga kapatid na yung mag-iwas ba? Mga kapatid, nagpaalam ako sa CM namin, naalala ko, napahiya sa sarili ko, nag-iyak naman ako sa
Kasi sabi ko, parang bakla nito. Hindi ko may iwasan kami. Paalam ko, sir, maghapdi ako sir, gano'n ako ba? Nilala ko sir yung ulo ko. Pero nung nagtanong siya, bakit? Siyo, bakit hindi ko gano'n siya? Kakatingin ko sa kanya mga kapatid, gimulat ko yung mata ko, ayaw ko magpigit kay pulo talaga. Eh mga kapatid, pag wala talaga, kahit nagimulat ko ng mata ko, tulo pa rin ako, sige, palabas ako ni sir. Nag-usap kami doon sa ano ba talaga yung problema, ano ba yung issue talaga. Then sinabi ko sa kanya, siya na din yung nag-action. Yung mga kapatid, nung kay Bernice, ay hindi pa rin ako nagpasok kay gawa ng push ko pa sa isip ko ba, na yung balik lahat yung mga sinasabi nila sa akin. Yung mga kapatid, meron din nagsabi na inggit lang yan. Ba't naman ako maingitan? Okay na sana kung mayaman ako eh, wala din. Yung mga kapatid, si Sir na yung nag-action, salamat sa Team Hanap Panginoon na nahinto na rin pagbalik ko sa Sabado, nahinto na rin yung mga pang-aasar nila, biro-biro. Mga kapatid, kumbaga sa trabaho namin, pag example, magtapos kami yung trabaho, di ma-insert din kasi nila yung kalawayan ba, ayan, mga kung ano-ano yung pinagsasabi, tapos mga murahin ako, may pa kung yung buang, sa mga tao nito. Pero lubos ako nagpapasalamat sa Team Hanap Panginoon na kung wala yung Diyos mga kapatid, yung di uno na bakal, ewan ko, baka mapusakin sa ulo niya. Pero salamat sa Diyos na sa kanyang kabutihan ba na always nagpa-remind na kasi mga kapatid, wala talagang Diyos, hirap. Kaya lubos ako nagpapasalamat talaga sa Team Hanap Panginoon. Sa kanya ding mga salita na palaging nagpapaalala sa akin. At yun nga mga kapatid, na maibalik ko kayo sa ating topic ngayon na kailangan natin paglingkuran ang Diyos buong puso, no? Hindi man natin maialay sa Kanya yung malaking halaga o kaya kung tawag sa pera, kundi kumbaga ating mga sarili. Sa Roma chapter 12, verse 2. Ay, verse 1. Roma 12 verse 1. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhid ko sa inyo, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, na inyong iharap ang inyong mga sarili, ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaaya-aya sa Diyos, na siya inyong katampatang pagsamba. Okay? Ang ating mga sarili ialay sa Diyos na baga nandyan yung holiness, no? Bilang mga Kristyano, kasi mga kapatid, ang i-accept lang nga ni Jesus Christ yung offering, hindi yung sa mga scribe at sa mga Pariseo. Offering na isang babaeng balon na buong puso ba? Kasi kung sa halaga lang pinagbasihan, mga kapatid, kung gano'ng kalaki yun, simple yun na sa tinanggap ni Jesus Christ yung sa mga Pariseo. Pero ang tinanggap ni Jesus Christ, nakita niya na bukal sa puso yung pagbigay. Kung sa ating mga kapatid, bukal sa loob natin na ialay ating mga sarili para tayo ay gamitin na ating mahal na Panginoon. Pero kung sa isang banda, pag dinamo tayo mga kapatid, hindi tayo magpagamit sa ating mahal na Panginoon, kanino tayong anak man, no? Sa John, makikilala din ang anak ng Diyos o sino ang anak ng Diablo. So, magitan ng mga gawa. Tapos, yung pagmamahal sa kapatid. Bilang mga Kristiyano, magtulungan tayo, no? Kasi isa tayo sa mga one body of Christ. Siya yung ating ulo. Pag isa sa atin yung hindi mag-action, ma-paralyze. Kailangan mga kapatid, bilang mga Kristiyano, kailangan natin kung ano yung utos o ano yung mga gawain kailangan din natin gawin. Kasi yan ang sa isang banda na kumbaga yan ang ating maibalik sa ating mga Panginoon. Kaya patuloy tayo sa paglilingkod sa ating Diyos. Kasi kung hindi na tayo gamitin ng Panginoon, ano pa ba yung silbi natin sa libutan? No?
Mas mabuti na yung habang buhay pa tayo, magpagamit tayo sa ating Diyos. Kung sa pag-awit man, sa instrument para sa kalulatan ng Diyos, hindi para sa ating sarili. No? Mga kapatid, kailangan natin na ipagpatuloy ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Pagsimba tuwing linggo kasi ito yung utos ng Diyos na huwag pabayaan ang panagkakatiko. No? Kung wala ang Diyos sa buhay natin, ewan ko na lang. Kung saan tayo, kumbaga sabi pa nila kung saan tayo pulutin. No? Pag ang tao wala ng Diyos, wala na din siyang halagang makapit. Kailangan na atin masabi sa Matthew chapter 6 verse 33, "But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you." Mahirap mga kapatid kung yung mga dinagdag yung iuna natin. Kung ano yung mga pangarap natin sa buhay, yung unahin natin, tapos wala na sa ating mahal na Panginoon. Kahit sa simpleng bagay ang pag-fellowship, hindi na natin magampanan. Baga mga kapatid, tinatawag na yung idolatry. Kung ano yung mga kapalit sa ating mahal na Panginoon, yan ay yung pag-Diyos na yan. No? Hindi lang sabi ba na, ay hindi man ako nagsamba sa mga Diyos-Diyosan na mga larawan. Pero kung ano yung maipalit sa Diyos mga kapatid na hindi mo na kaya ng paglingkuran ng Diyos. Kumbaga na ipalit mo na siya sa trabaho, sa pangarap mo sa buhay, sa gusto mong ang pinili dito sa libutan tapos wala ka ng paglilingkod sa Diyos. Kumbaga yan yung tawag mga kapatid na idolatry. No? Hindi lang baka maisip natin ba na ay hindi man ako nagsimba sa mga Diyos-Diyosan. Pero sa isang banda mga kapatid, Diyos-Diyosan ang tawag doon kung maipalit na kung baga yun na yung magawa natin sa araw sana ng panambahan. No? Habang tayo nabubuhay, paglingkuran natin ang Diyos. Amen? Amen. Habang tayo ay may lakas pa, atin siyang pagsilbihan. No? Kasi kadalasan sa tao, pag nang manghina na, doon na. Saka palalapit sa Ecclesiastes chapter 12, nakasulat doon sa 1 hanggang sa 7 man siguro yan, na alalahanin mo ang Diyos, no? Habang ikaw ay may lakas pa, habang ikaw ay masigla pa yung buhod mo, makakalakad ka pa, makakagalaw ka pa ng maayos, no? Kumpleto pa yung mga ngipin mo, pagkasabi doon. Bakit mga kapatid? Darating ang panahon na tayo ay nabubuhay, babalik din sa liwa, no? At yung spirito na hiram sus babalik sa ating Panginoon. Huwag nating hayaan na habang may lakas pa tayo, basta-bastahin lang natin ang paglilingkod sa ating Panginoon. No? Habang nabubuhay pa tayo mga kapatid, paglingkuran natin siya, pagsilbihan ng buong puso. No? Kumbaga tayo ay nagasunod sa Diyos na makapangyarihan. Hindi tao yung pinaglingkuran natin, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya ng Diyos na kuhanan tayo ng lakas, wala tayong magawa. Kung kunin na ng Diyos ang ating buhay, wala tayong magawa. Habang nabubuhay pa tayo, gamitin natin to ang ating buhay para sa kalulatan ng ating Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa ating Diyos na sa Kanyang kabutihan na pinagkaloob sa atin. Patuloy tayo sa paglilingkod. Amen? Amen. Sa araw ng linggo, pagsikapan natin fellowship tayo. Amen? Amen. Boy, hinay naman naman. No? Kailangan natin pagsikapan. Amen? Amen. Para sa ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Plakpakan natin mahal na Panginoon. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Hindi man gaano haba mga kapatid. Ang pinaka main point o sentro sa ating topic ngayon, paglingkuran natin ang Diyos ng buong puso at sundin natin ang kanyang mga utos. No? Kung hindi natin sundin ang Diyos, kanino ba tayo sumusunod? Sa tao lang? No? Hindi ba mga kapatid? Tayo ay nilikha ng Diyos para sa Kanya, hindi para sa sanlibutan o ang may-ari ng sanlibutan. Patuloy tayo sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. So mga kapatid, manalangin tayo sa ating mga Panginoon. Ginoong sa Kristo, nagpasalamat kami sa mga kahayin ng tawag sila ng gugma sa matalos. Salamat sa buong Diyos sa iyong makatawahan ng kapitan sa pangulipay na sila nagpadayon sa pagkalagad Ginoong sa Kristo. Pag ito Diyos, ayaw sila pasagdin, gamitan sila alang sa pimayaan na sa imong bibiyal ng mga katibuyan ng Diyos na dili ikaw na mong kalimutan.
kung sa man ang naamong imong gipiyal ng kanamo o Diyos nga mo ikaw maalala. Ginoong Kristo sa among pagpanarbaho sa adlaw sa mga semana. Buti ang Diyos nga amo sa ikaw mabalusa. Ginoong Kristo, salamat sa mga pulong. Ngayon kung ipadaya ka ng mataknaa na matag sa mapadayon sa paglalagad hanggang sa ibang. Tungod kay kung wala ikaw, Ginoong Kristo, wala kami aron. Salamat din sa Kristo sa mga pulong ipadayag. Salamat sa dakong gugma, ibang panalangin. Angay kami malhutay sa pag-fellowship Ginoong Kristo. Angay kami musunod sa iyong mga utos, sa iyong mga balaod. Tungod kay ikaw, ang Diyos nga magagahom sa mga. Kanimo lamang, Ginoong Kristo sa pagkatapos. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Pinabalik ka sa ating Kristo. God bless you, Brother RR, sa pagdala ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat napakaganda po talaga magpagamit sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat iiwas po tayo sa gulo, mga minamahal ko mga kapatid, na kung wala tayong Diyos sa ating buhay, baka pag mayroong mga api sa atin, baka makaganti tayo at makapatay tayo, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya mas maganda magpakumbaba na paano po ipagpasa Diyos natin ang lahat, gantihan ng mabuti ang masama upang tayo ay matawag na anak ng Diyos. Mga minamahal ko mga kapatid, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamahal na Panginoon. Paano po ginamit si Brother Arar sa araw na ito upang tayo bahaginan ng salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin po Diyos at tayo po'y narito na sa pagbibigay muli sa tungkol po sa abutan, sa kulang pa po natin sa bangka. Unti-untiin po natin ito hanggang sa matapos. Mga minamahal, pagtulungan natin sa pagsama-sama kayang-kaya. Mga minamahal. Kahit magkano lang po ang inyong ibigay yung bukas sa ating puso, yung maluwag, na masaya po tayo magambag para sa bangka, mga minamahal mga kapatid. Hallelujah. At binibig po ang awit sa ambagan sa ating Sister Rosemary sa kanyang po ang pagkataon.
God bless you, Sister Rosemary, sa pagdala ng awiting makalangit para sa mga kaloob. At binibig kong panalangin sa ating Pastor Anel sa mga kaloob. Let us pray. Lord, salamat Panginoon sa mga anak mo na pagbigay mo Panginoon. Dalangin namin dyan matapos Panginoon maayos yung aming project Panginoon para sa mga salamat sa mga lingkod mo Diyos pagpalain mong labis magiging itong nabigay sa aming mga trabaho at mga trabaho na iyo pagpalain mo. Nasunod na linggo Panginoon ang makabigay sa iyo. Salamat sa mga bagay at sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Palakpak po sa ating mahal na Panginoon. Purihin po ating mahal na Panginoon at tayo po ay darako na sa paalala. Ang susunod na linggo, ang leader ating sister niyan pa rin mga kapatid sapagkat hindi po siya nag-ating wala po masakyan. Hallelujah. At ang ating mensahe, Brother Mark, mensahe. Si Pastor Anel pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Purihin pa Diyos. At tayo po'y narito na sa pansamantalang pagkatapos. Hallelujah. At tayo po'y tumayo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Hallelujah. At pinigay ko pa ang isang awit at closing prayer kasama natin pagkain sa ating Brother Mark G. Sa kanya po ang pagkakataon. Hello, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po'y sama-samang umawit. Awitin po natin ang Isus Salamat. Thank
Diyos, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga pagkakataong ito, dakilang Diyos na kami ang pinagkaisa, Panginoon, upang ikaw aming pumihing, dakilain at sa buhay sa Espiritu at sa katotohanan. Lubos kitang tinataas, dakilang Diyos, at pinupulit, dakilang Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong lingkod, Panginoon, na iyong ginamit sa iyong si Panginoon na kung paano ka namin pinagpurihan, Panginoon, at tinataas yung dakilang pangalan. Patuloy mo pagpalain, dakilang Diyos, sa lahat ng iyong ginamit, Panginoon, lalo na mga sa mga sunditer, sa mga testimony, Panginoon, sa lahat ng sa pagbigay, Panginoon. Lalo na dakilang Diyos, yung banal na salita, Panginoon, na nagtuturo sa amin, Panginoon, kung paano kami mamuhay, lumakad sa daan ng katotohanan, Panginoon. Pagtibayin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, at iukit mo sa aming puso, Panginoon, yung salita, Panginoon, na kami lalabas, Panginoon, na dala-dala namin, Panginoon, at ay aming pamumuhay, Panginoon, at gano'n pinili salita, dakilang. Kaya salamat sa iyong kabutihan, Panginoon, sa aming paghiwalay-hiwalay, ang maingatan mo ang bawat isa, Panginoon, pagtibayin mo ang pananampalataya, Panginoon. Nakikita mo ang aming mga pagkukulang, dakilang Ama, nakikita mo ang aming mga kahinaan, Panginoon, palakasin mo ang bawat isa, dakilang. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan, ingatan mo ang bawat isa, Panginoon, maging sa pagmamingon, masakyan, Panginoon, proteksyonan mo, Panginoon, ang kanilang paglalakbay, Panginoon, at gabayan mo sila, Panginoon, na makarating dakilang Diyos sa kanilang mga tahanan, Ama. Kaya salamat sa iyo, Panginoon, binabalik namin sa iyo ang kaburihan, karangalan, kadakilaan, Panginoon, lalo na sa aming pagsalusaluhan sa mga oras na ito, Panginoon, na pagpalain mo, Panginoon, naghain ito, Panginoon, tibalik mo sa kanila, Panginoon, na maraming biyaya, Panginoon, na kung paano, Panginoon, na pagpalain mo sila, dakilang Diyos. Kaya salamat sa iyo, dakilang Diyos, at binabalik namin sa iyong karangalan, kaburihan at kadakilaan tayo sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen.